Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 5 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong April hanggang June 2015. Nakarating na din ang grupo ni Jon sa wall. Akala niya hindi na sila pagbuksan ni Alliser pero ilang sandali lang ay umangat na din ang malaking gate ng Castle Black. Ramdam ng commander na marami sa mga kasamahan ang ayaw sa ginawa niya pero tahimik lang ang mga ito. Dahil sa problema ng army ni Stannis, inutusan nito si Davos na bumalik ng Castle Black. Para sabihin kay Jon na kailangan umano nila ng dagdag reinforcement sa pagkain at mga kabayo. Dito siya nag-request kung pwede isama sa biyahe ang anak nitong si Shireen pero hindi pumayag ang hari. Kaya bago umalis, binisita ito ng lalaki at binigyan ng sariling gawa na laruan. Nang makaharap ni Jaime si Prince Doran, nagpahayag ito ng pagkadismaya bakit pumasok siya ng Dorne sa sekretong paraan at balak pang iuwi ang pamangkin sa King's Landing. Kaya sinabihan ng Kingslayer ang prinsipe na may nagbanta umano sa buhay ni Myrcella. Pinadala kay Cersei ang isang stand na ahas kung saan nakalagay ang kwentas ng prinsesa. Dito sinabi ng pamangkin na nawala umano ang kwentas nito sa loob ng kwarto. Kaya napatingin silang lahat kay Ellaria. Ngunit hindi man lang natakot ang babae, nagpakita pa rin ito ng disgusto kay Jaime. Maya-maya ay sinabi ni Prince Doran na pumapayag na itong makauwi ang prinsesa sa King's Landing pero makakasama umano nito si Prince Trystane. Dahil dito galit na galit ang asawa ni Oberyn at ininsulto pa ang prinsipe bago umalis. Pero nang sumunod na araw, kinausap ito ng prinsipe. At alang-alang sa mga anak nito, kailangang manumpa umano ang babae ng loyalty nito kay Doran. Kung hindi, kamatayan umano ang kakaharapin ni Ellaria. Kaya wala itong nagawa kundi lumuhad sa prinsipe. Samantala sa Braavos, bumalik na si Arya sa pantalan para isagawa ang mission nitong patayin ang isang trabahante dito. Ngunit bago niya maisagawa ang kanyang task, nakita niya ang pagdaong ng isang bangka. At dito na nakapokus ang kanyang atensyon. Iniwan niya ang kanyang target para sundan ang taong nasa listahan ng kanyang papatayin, si Meryn, ang Kingsguard ni Tommen. Kunwari siyang nagtitinda habang sinusundan ng grupo ng matandang Tyrell na pumasok sa Iron Bank. Halos maubos na ni Arya ang kanyang paninda nang lumabas ang mga ito sa bangko. Kinagabihan, sinundan pa rin niya ang grupo sa isang bahay aliwan. Maya-maya ay pumasok siya bitbit ang paninda hanggang sa makita niya saan ang room ng Kingsguard. Pinagmasdan at minanmanan ang lalaki. Ngunit nahuli siya ng isa sa mga kasama ni Meryn kaya dinala siya sa loob ng room. Nakita siya ng guard pero hindi siya nakilala ng lalaki. At dito niya nakita na isang batang babae ang pinili nito. Nang bumalik si Arya sa templo, nagsinungaling siya bakit hindi niya napatay ang target. Ngunit alam ni Jaqen ang totoong nangyari. Sa kabilang banda, naabutan ni Stannis ang anak na nagbabasa. Kinausap niya ang bata sa gusto niyang mangyari pero kahit wala itong naintindihan, gusto umano nitong makatulong sa kanya. Niyakap niya ang anak na walang kamalay-malay sa plano niya dito. Pumayag na rin siyang gawing alay ang anak para makaligtas sila sa kanilang sitwasyon ngayon. Paglabas ni Shireen sa tent, nadaanan nito ang nakahilirang mga sundalo. Hanggang sa makita nito ang platform, kaya bigla itong natakot at hinanap ang ama. Hinarap ito ni Melisandre at ilang saglit ay nagpupumiglas itong binuhat ng dalawang kawal saka tinali sa ibabaw ng mga kahoy kung saan ito susunugin ng buhay. Maya-maya ay lumabas na din si Stannis at asawa nito, habang pinagmasdan lang nila ang kanilang anak na nagmamakaawa sa buhay nito. Kung ito umano ang kagustuhan ng kanilang Panginoon, gagawin umano nila ito bilang sakripisyo para sa kanilang lahat. Nagmamakaawa pa rin ang bata at tinatawag silang mag-asawa. Ngunit pinanood lang nilang lahat ang pagkamatay ni Shireen. Nagbago ang isip ng ina nito pero huli na ang lahat. Araw na ng Grand Fighting Pit sa Meereen. Huling pumunta ng stage si Hizdahr dahil siniguro umano nitong maging maayos ang lahat. Kaya napatingin si Daenerys sa katabi. Nang mag-umpisa na ang laban, narinig ng Reyna ang sigaw ni Drogon. Habang pinagdiskusyonan nila ang tungkol sa tradisyong ito, hindi napansin ni Khaleesi na isa na si Jorah sa mga fighter. Kaya napatingin siya nang marinig ang boses ng lalaki. Maya-maya ay nag-umpisa ng maglaban ang mga fighters sa loob ng arena. Kinakabahan at natatakot siya para kay Jorah. Pero pinakita din nito na kaya ng dating advisor ang laban.
At kalaunan ay naitambo ng lalaki ang lahat ng kalaban. Ngunit biglang kinuha ni Jorah ang sibat at binato sa kinaroroonan ng Reyna. May isa palang master ng Harpy sa likuran ni Khaleesi. Dito napanganga si Daario nang makitang napaligiran na pala sila ng Sons of Harpy. At sa isang iglap, inatake na ng mga ito ang mga tao sa buong paligid. Mabilis nilang pinaligiran si Daenerys, hinarap ang lahat ng umaatake sa Reyna. Bago pa makatulong si Hizdar, nasaksak na ito ng isang master. Tumulong na rin si Jorah, dahilan para tanggapin ulit siya ni Khaleesi. Bumaba sila ng stage para tumakas pero naharangan na rin ang mga exit ng mga Harpy kaya wala silang nagawa kundi pumagitna. Ngunit mas lalong dumami ang mga masters at pinalibutan na sila. Dito isa-isa na silang inatake ng mga kalaban. Kinakabahan ang Reyna pero hindi ito natatakot. Hindi siya tinatawag na Mother of Dragons kung wala siyang dragons. Kaya pumikit siya para kausapin sa isipan si Drogon. At sa isang iglap, dumating nga ang pinakamalaking dragon niya. Nagsitakbuhan ng ibang masters pero may mga naiwan na matapang nakipaglaban. Binugahan nito ng apoy ang mga kalaban pero binato nila ng sibat ang malaking hayop. Kaya bago pa ito mapatay ng mga masters, nagdesisyon si Khaleesi na sumakay sa likod nito. Hindi pa ito ganun kalaki pero kaya na siyang sumakay sa likod nito. At mabilis na itong pinalipad ni Daenerys. Samantala sa wall, kwento ni Jon kay Sam kung paano binuhay ng White Walker ang lahat ng patay sa pamamagitan ng pagtaas lang nito ng mga kamay. At nalaman din niya na liban sa Dragon Glass, pwede din gamitin ang Valyrian Steel sa mga ito. Mas lalo umanong dumami ang army ng White Walkers. Maya-maya ay nag-request ang lalaki na payagan silang umalis papuntang Citadel dahil pangarap talaga nitong maging maester. At hindi raw safe si Gilly sa Castle Black. Kalaunan ay pumayag din si Jon sa hiling nito. Pagkatapos ng pag-alay ni Stannis sa kanyang nag-iisang anak, tumigil na ang snow at natutunaw na ang ice. Sinagot umano ng Lord of Light ang kanilang kahilingan na gumanda na ang panahon. Ngunit sinalubong ang hari ng isang masamang balita. Halos kalahati umano ng kanilang tauhan ang tumakas kaninang madaling araw. At marami umanong kabayo ang dinala ng mga ito. Ilang saglit pa ang lumipas, isa pang masamang balita ang dumating sa kanya na nagpakamatay ang asawa niya. Hindi kinaya ng konsensya nito ang ginawa nila sa kanilang anak. At bago pa man sila magumpisang maglakbay, tumakas na umano si Melisandre paalis ng kampo. Liban pa man sa lahat ng masamang nangyari, pinahanda pa rin ni Stannis ang mga kasundaluhan sa pag-alis. Sa ilang araw na paglalakbay, nakarating din ang army ng hari sa Winterfell. Habang busy ang lahat sa paghahanda sa labanan, nakalabas na rin si Sansa sa room niya. Bitbit ang isang kandila, nagmamadali siyang pumunta sa sirang tower. Nang mga sandaling iyon, nag-aabang pa rin si Brienne sa sign na kailangan ni Sansa ng tulong. Ang kandila sa tower, ngunit dumating si Podrick at sinabihan itong, nakita na nito ang kasundaluhan ni Stannis. Dahil dito umalis na ang dalawa sa kanilang pwesto. Kaya hindi na nakita ng mga ito ang sindang kadila sa tower. Buong akala ng hari makapaghanda pa sila sa pag-atake sa castle ng Winterfell. Pero inaabangan na pala sila ng Bolton's army. Surprise silang sinalubong sa open field kaya umatras na ang iba. Nakita ni Sansa ang pagsalubong ng dalawang grupo kaya naisip niyang ito na yung pagkakataong makatakas siya. Dito na siya nagmamadaling bumaba ng tower. Paglipas ng ilang oras, ubos na ang army ni Stannis. Pero himalang buhay pa ang hari sa gitna ng kakahuyan. Kahit may tama na ito, nakaya pa rin itong makipaglaban. Ngunit ilang sandali lang ay lumapit na dito si Brienne. Akala nito sundalo siya ng Bolton. Bago niya sinentensyahan ng hari, inamin nito na pinatay si Renly gamit ang isang black magic, isang itim na usok na may hitsura nito. Sa kanya ito pinugutan ng ulo. Nagmamadali si Sansang makalabas ng castle pero nakasalubong niya si Myranda sa hallway at nasa likod nito si Theon. Gusto siyang ihatid nito sa chamber pero mas gustuhin niyang mamatay na kesa tumagal pa sa poder ni Ramsay. Hindi raw umano papayag ang lalaki sa gusto niya dahil bibigyan pa raw niya ito ng anak. At kung tapos na umano ang obligasyon niya, isa-isa ding tanggalin ang parte ng kanyang katawan. Hindi nagustuhan ni Theon ang narinig. Ayaw niyang maranasan din ni Sansa ang naranasan niya kaya mabilis niyang tinulak ang babae sa railing at hinulag sa baba. Kasunod nito ay mabilis silang tumakbo sa pinakalikod ng castle dahil nagsimula ng magdatingan ang mga sundalo ni Ramsay.
At wala na rin silang pagpilian kundi tumalon sa likod ng pader na purong snow ang kanilang babagsakan. Balik sa Bravos, walang kamalay-malay si Marin na si Arya na ang isa sa mga batang sinasaktan nito. Dahil hindi siya umiyak sa mga palo ng lalaki, sinikmuraan siya ng Kingsguard. At dito na siya napaluhod. Ngunit kumuha lang siya ng buwelta. Dito na niya tinanggal ang kanyang maskara at sinaksak ang dalawang mata ni Marin. Mabilis niyang tinakpan ang bibig nito para hindi makasigaw, saka sunod-sunod na sinaksak sa dibdib ang lalaki. Pinahirapan niya muna ito bago tuluyang ginilitin sa leeg. Dumiretso si Arya sa Hall of Faces ng templo at binalik dito ang mukha ng batang kanyang ginamit niya sa pagpatay kay Marin. Ngunit nahuli siya ni Jaqen at Waif, ang kasama niyang babae sa templo. Hinuli siya ng kasama. Inilabas ng lalaki ang maliit na bote na buong akala niya ipapainom sa kanya pero si Jaqen pala ang uminom nito. Umiyak siya dahil akala niya patay na ito. Ngunit lumipat pala ito sa katawan ng babae. Pinatingnan sa kanya ang iba't ibang mukha ng lalaking nakabulagta. Wala pa rin daw umano pagbabago sa katauhan niya. At dahil pumatay siya ng taong hindi inutos sa kanya, pinarusahan siya nito. Binulag siya ni Jaqen. Balik sa Dorne, paalis na ang grupo ni Jaime kasama ang pamangkin at si Trystane. Pero nagpaalam muna si Ellaria sa dalagang Lannister at hinalikan ito sa labi. Habang nasa biyahe, kinausap ni Jaime si Myrcella. Gustong sabihin ng Kingslayer sa pamangkin ang totoo tungkol sa kanilang tatlo ni Cersei pero sagot nitong matagal na umanong alam ang totoo. Na masaya umano ito na siya ang naging ama. Hindi nakapagsalita si Jaime nang yakapin siya ng anak. Maya-maya ay bigla na lang may lumabas na dugo sa ilong ng dalaga. Nagtataka si Jaime anong nangyayari pero wala na itong nagawa hanggang namatay na ang anak sa mga braso niya. Ang hindi alam ni Jaime, kaya pala hinalikan ni Ellaria si Myrcella sa bibig dahil may lason pala itong nilagay na pinasa sa babaeng Lannister. Ilang saglit lang ay ininom na nito ang antidote ng poison. Samantala sa Meereen, clueless silang lahat kung saan nagpunta si Daenerys. Nagumpisa ng magbangayan si Tyrion at Jorah dahil sa mga status nila pero sinaway sila ni Daario at Grey Worm. Hanggang napagkasunduan nila na hahanapin ni Jorah at Daario ang reyna, habang may iwan ang Lannister, si Missandei at Grey Worm sa castle. Nang makaalis na ang dalawa, siya namang pagdating ni Varys sa Pyramid Castle. Hindi na nagulat si Tyrion nang makita ang Master of Whispers. Sinabihan nito ang imp na kailangan nitong kilalanin ang mga tao sa paligid para malaman umano kung anong desisyon ang nararapat gawin at sabihin habang wala pa ang kanilang reyna. Dinala si Daenerys ni Drogon sa tuktok ng isang bundok kung saan ang resting place nito. Ilang sandali pa ang lumipas, sumakay siya sa likod ng dragon para ihatid siya nito pabalik ng Meereen pero ayaw nitong lumipad. Mukhang pagod ito at gustong matulog kaya walang nagawa si Khaleesi kundi nagdesisyong maglakad pababa ng bundok. Pagdating niya sa patag, dito na dumating ang mga Dothraki. Ngunit bago pa nakalapit ang mga ito, hinulag na niya ang kanyang singsing. Bilang palatandaan na nandoon siya. At dito na siya inikotan ng mga nagkakabayong Khalasar. Sa kabilang banda, walang nagawa si Cersei kundi napilitan itong aminin ang nagawang kasalanan para makalabas na ito ng kulungan. Kinumpisal niya sa High Sparrow na nakipagtalik siya sa pinsang si Lancel. Tinanong siya ng leader kung wala na bang ibang lalaki, nagsinungaling siya dito na wala na at hindi na nito inamin ang tungkol sa kanila ni Jaime. Dagdag niya na inakusahan lang umano siya ni Stannis na hindi mga anak ni Robert ang kanyang mga bata dahil naghahabol umano ang lalaki sa Iron Throne. Pero alam ng Sparrow ang totoo nito. Buong akala ni Cersei ay matatapos na ang lahat dahil sa pagkumpisal niya. Ngunit hindi pala, may atonement umano siya bago makauwi ng castle. Hindi makapaniwala ang reyna sa narinig. Kasunod nito ay pinaluguan siya ng mga madre at pinutulan ang mahabang buhok. Maya-maya lang ay dinala na nila ang reyna sa harapan ng Septon at Prenezentar na nanghihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan nito. At paglipas ng ilang sandali, hinubere na nila si Cersei at pinalakad papuntang castle na nakahubad. Sinusundan naman siya ng madre na may bell at sinasambit ang salitang shame. Noong una ay tahimik pa ang mga taong nadaanan niya, ngunit kalaunan, naging mapangahas na ang iba. Sinigawan siya ng masasakit na salita, binabato ng kahit anong bagay, dinuduraan. Habang papalapit na siya sa castle, napaluhod at napaiyak na ang reyna.
at tuluyan ng napahagulgol nang makapasok sa gate ng palasyo. Mabilis naman siyang sinalubong ni Qyburn at tinakpan ng hubad na katawan. Saka pinakita ng council sa Reyna ang bagong katauhan ni The Mountain. Na isa na umano itong monster sa sobrang lakas. Binuhat nito si Cersei at binalaan ni Qyburn ang mga kawal na itikom ang bibig sa nakita nilang nangyari sa Reyna. Samantala sa wall, kinakausap ni Davos si Jon tungkol sa order ni Stannis. Ngunit ayaw niyang pumayag sa gusto ng hari, na gusto nitong tumulong ang wildlings sa kanilang laban sa Winterfell. Bigla silang natigilan nang pumasok si Melisandre sa Castle Black na nag-iisa. Sinubukan nila itong kausapin pero tulala ang babae at hindi sumagot sa kanila. Kinagabihan, binasa ni Jon ang mga mensaheng nasa mesa niya. Nang biglang pumasok si Ollie sa opisina niya at sinabing may wildling umanong nakakita ng Uncle Benjen niya. Mabilis namang lumabas ang Lord Commander para kausapin ang taong ito. Ngunit ang hindi alam ni Jon, isa pala itong patibong. Bumulaga sa kanya ang karatulang may nakasulat na traidor. At nang humarap siya sa mga kasama, si Alliser ang unang sumaksak sa kanya. Sinundan ng iba pa. Nang napaluhod na si Jon, si Ollie ang huling sumaksak sa kanya sa dibdib. Lahat sila sinasabi na for the watch. Ilang saglit lang ay bumagsak na ang Lord Commander at kanya-kanya nang nagsiyalisan ang mga watchers. Sana nagustuhan nyo ang Season 5 ng Game of Thrones. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.